Hello po sa lahat, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Irish. Medyo mahaba ang story ko, sana wag kayong maboard. At dahil medyo masama pakiramdam ko, sana buhay pa ako bago maposto. September 25, 2005 nang makilala ko ang masasabi kong the one ko. Lahat nasa kanya na. Mabait, walang kahit anong bisyo. Di gwapo, di rin naman pangit at masasabi kong sa akin lang umiikot ang mundo niya. Sobrang saya ko talaga. Kahit sa magulang niya wala akong naging problema. At by the way po, may kayak po ang pamilya nila at nag-iisang anak lang po siya. 7 years ago namatay na po papa niya. After 6 months na panliligaw niya sa akin, sinagot ko siya. February 2, 2006, naging kami po. Ako daw po ang second girlfriend niya. Yung first girlfriend niya nakipag-break daw po sa kanya. At hindi ko na po inalam ang rason at ayaw din naman niya sabihin. Abril 17, 2007, niyaya po niya ako magpakasal. That time, ay 18 years old na po ako. Pwede na. At syempre, mahal ko siya kaya pumayag po ako. February 2, 2008, kinasal kami. Saktong anniversary namin bilang mag-boyfriend. Sa maniwalat po kayo at sa hindi, sa loob ng 2 years namin walang pong ganap sa amin. Hanggang kiss lang sa lips. Yun lang talaga. Ngayon mabalik po tayo sa kwento, at ayon na nga po first night ng gabi namin after ng kasal, kala ko ito na talaga, pero wala pong ganap. Nagkwentuhan lang po kami. Hanggang umabot po ng 1 week, 2 weeks at months na, kaya nagtataka na po ako. Kahit naman siguro sino magtataka kung ganun ang eksena. So iniisip ko baka bakla ang mister ko. At nahihiya naman akong mag-first move, lalo na wala akong alam sa Gerger. Hanggang sa napuno ako. Isang buong araw hindi ko siya kinausap. Umabot ng gabi wala talaga akong kibo. At nang yakap niya ako at tinanong kung anong problema, dun na po ako umiyak at sinabi ko na po sa kanya lahat. At dahil dun, sa wakas may nangyari din sa amin at happy na ako dun, ang sabi niya first time din niya, kaya napakasaya din niya, sabi niya pa nga, ganun pala pakiramdam. Hanggang halos araw-araw na po kami nag-Gerger. October 2008, ang pinakamasayang araw ko, nag-pregnancy test ako. At may 2 lines, yes po sa wakas. Buntis po ako. Hindi ko muna sinabi sa kanya, gusto ko kasi sabihin pag uwi na niya para makita ko magiging reaction niya. Pag uwi niya sinabi ko agad sa kanya, hindi ko alam kung bakit gulat na gulat siya, pero yung gulat na hindi masaya. At ang sabi niya bakit di daw ako nag-ingat. Sabi ko naman, handa na tayong dalawa. Pwede na tayong maging isang pamilya. Nagalit po siya. Galit na galit at umalis. Di ko alam kung nasaan siya pumunta, nag-iiyak lang ako magdamag. Dun ko naisip na kaya pala gusto niya ako mag-pills at lagi siya may kondom kung may nangyayari sa amin kasi ayaw pa pala niya magkaanak. October 10, 2008, narinig ko ang pinakamalungkot na balitang nalaman ko. 8 ng umaga umuwi siya sa bahay, iyak siya ng iyak, tapos sabay yakap at panay ang sorry sa akin. Pero kasama niya mama niya noon. Nung mga oras na yun hindi ko alam kung anong nangyayari. Gulong-gulo ang isip ko. Hanggang sa nagsalita ang mama niya at sinabi sa akin lahat-lahat. Hindi ako makapaniwala sa inamin ng mama niya. Yes po mga ka-Project Life, may sakit na HIV ang asawa ko. Sobrang gumuho ang mundo ko, ang daming tanong na pumasok sa isip ko habang umaagos ang luha ko. Panaginip ba to? Bakit nangyayari sa akin to? Bakit ako pa? Paano na ako? At paano ang baby ko? Paano? Ang kwento ng mama niya, ang mister niya ang may HIV at nahawa siya. Kaya noong pinanganak ang mister ko may sakit na po siya. At doon ko napagtagpi-tagpi lahat-lahat. Sobrang nagalit ako sa kanya kasi inilihim niya sa akin ang bagay na yun. Pero dahil mahal ko siya inintindi at pinatawad ko siya. Ganun naman talaga pag mahal mo, di ba? November 2008. Nagpa-HIV test din ako. And yes po, positive din ako. Sobrang takot po ako noon, pero hindi para sa akin, kundi para sa buhay ng anak ko. Kung saan saang simbahan at santo ako nagdasal. Hanggang sa isang religious group ang napanood ko, bro, Eli ang name ng nagtuturo.
Ang sabi niya kung may mahigpit akong hiling manalangin ang 12 midnight at mag-ayuno daw. Since buntis ako di ako nag-ayuno, ang ginawa ko na nalangin tuwing 12 midnight, at ginawa ko yun araw-araw hanggang sa mga anak ako. 2009, nanganak po ako. Kinuhaan agad siya ng HIV test. Ang sabi, since may HIV ako at si Mr., automatic na daw na meron si baby ko. Kinaumagahan dumating ang result. At pagbukas ko ng result, yung luha ko walang tigil sa pag-agos, sobra. Hagulgol ang iyak ko. Pero masaya ako. Ang baby ko po negative ang result. Di ko alam kung paano at bakit. Pero isa lang ang alam ko, mahal kami ng Diyos. Ngayon 15 years old na ang panganay ko at sa awa ng Diyos negative pa din result niya yearly ang check-up namin. 2020 wala na din si Mr. dahil sa mga komplikasyon, pero bago mawala si Mr. nagsikap siya bumili ng sariling bahay at ipon para sa anak namin. 2021 sinabi ko na rin sa anak ko ang dahilang ng pagkamatay ng papa niya at ang kalagayan ko. Sa mga kagaya ko, huwag kayo mawala ng pag-asa. Yung stress, depression, huwag mong hayaang hilain kang pababa. Tandaan pwedeng mapagod, wag lang susuko, may Diyos tayo.